What's up madlang people? What's up guys? Meron nga pala ako ngayong papakitang video sa inyo. Kaya nang bahalang umusga guys. Ito po ay para doon sa issue kay Luca Vega na may isang tao sasalita na parang kinakampihan niya talaga yung Luca Vega kasi nga bakit daw ganun. Si Cristo nga ipinakuros dahil sa kasala niya. Itong taong ito guys parang hindi alam yung sinasabi niya Alam yung mga mga katulad ninyo na alam kong katulad kanya na may special alam mo namang mali, bakit mo pa ipupush na tama, diba? Ito guys, panoorin nyo yung video guys ito may video tayo dito guys, ilalagay ko, panoorin nyo guys at tingnan nyo. Kaya nang bahala humusga, gigigil ako dito hanapin to Sabi yung mga taong ganito guys, ang titipid ng utak nyo, parang hindi kayo nagkakamali, mali naman talaga kayo. Dapat mang public apology na kayo kasi dami ng lugar na binabad kayo, diba? So video guys, panoorin nyo guys, ipapanood talaga ako sa inyo. Wala talaga ito, sarili na lang nilang kapakanan na iniisip nila. Ibang tao na nasasaktan na sa mga ginagawa nila, diba? Hirap ng mga tao ganito guys, mahirap, grabe talaga, nakakaminig ng laman. Ipako natin si Pura Luca Vega. Pero may isang bagay tayong dapat tandaan. Sino ang isa pang taong pinako dahil sa blasphemy? Si Jesus. Pag-usapan natin. Watch until the end. Ang latest update, meron ng isang complaint laban kay Pura at meron pang isang bayan na dineklara siyang isang persona non grata. Ito ay pagkatapos na magalit ang marami sa kanyang ama namin performance. Simulan ko by saying na para sa mga nagalit at na-offend, gets ko kayo. Ako rin ay born and raised Catholic. No surprise ito kasi nasa Pilipinas tayo. Nung nakita ko rin yung video, nagulat ako. Imahin ba naman ng tao sinasamba at kantang pansimbahan, ginawang performance? Intindi ko kayo. Wala tayong magagawa sa ating emosyon, lalo na kung malalim ang ating pananampalataya. Pero, dalawang bagay lang. Una, sa tingin ko, isang pagkakataon ito para pag-isipan natin itong galit natin. Itong isyong ito nga, pinag-isipan ko na ilang linggo. Bakit na-offend tayo? May sapat bang basehan ito? Ang ayaw na ayaw natin ay magkaroon tayo ng uninformed knee-jerk reaction. Sabi nga nila, kung galit na galit ka, huwag kang magsasalita at huwag kang kikibo kasi pagsisisihan mo. Pangalawa, hindi ako sang-ayon sa mga taong galit at gulat tapos ginagamit nila ang kanilang emosyon para manawagan na ipagkait ang mga LGBT people ng kanilang karapatan. Alam kong mataas ang temperatura ngayon, pero sa mga panahon tulad nito, dapat hindi tayo nananawagan para sa polisiya. Kalma muna tayo at intindihin natin si Pura, isang kapwa Pilipino at isang kapwa Katoliko. Ang kwento ni Pura. Si Pura Luca Vega ay isang sikat na drag queen. Matagal na niyang ginagawa itong Jesus drag pero ngayon lang siya napansin. Ngayon lang kasi nag-viral. Nakinig ako sa kanyang Twitter Spaces session. Sabi niya itong pagiging Kristo sa pamamagitan ng drag ay ang kanyang paraan para ipakita ang kanyang pananampalataya. Drag at pananampalataya. Paano? Alam ko mahirap itong intindihin para sa atin. Kasi naman ibang naiisip natin kung sinabi ang salitang pananampalataya. Pagsimba, rosaryo, prosesyon, at pagdadasal ng taimtim. Pero kasi merong ibang paraan para ipakita ang pananampalataya. Ang ibang Kristiyano nga hindi naniniwala sa imahe ng crucifix. Ang ibang Kristiyano hindi nagsasign of the cross. Yung ating brand nga ng Katolisismo, yung merong Santo Niño, merong Nazareno, merong self-flagellation, merong pagpapako sa krus.
Kakaiba ito para sa ibang mga Katoliko sa ibang bahagi ng mundo. Yung iba nga dito pinapatigil ng mga bishop Pero dahil sa ibang tao, ito ang kanilang paraan ng pananampalataya, pinapayagan natin. May iba't ibang paraan para ipakita ang pananampalataya. Hindi porke kakaiba ay blasphemous na. Paano naging pagpapakita ng pananampalataya yung ginawa ni Pura? Kailangan nating maintindihan na si Pura at ang marami sa kanya mga tagapanood ay miyembro ng LGBT. Kinig ko na mga comments. Hindi porke LGBT ay pwedeng gawin ng kahit ano. Tama ito. Intindihin lang natin kung paano ito naging makajos para kay Pura at sa iba. Inuulit ko lang na kapwa Pilipino sila at kapwa Katoliko. Para sa maraming miyembro ng LGBT, lumaki silang sinasabihan silang diretso sila sa impyerno. Predominantly Catholic country tayo. At ang ibig sabihin nito, kahit saan sila pumunta, maraming taong naniniwalang hindi sila maisasalba at wala silang karapatan. Para sa mga miyembro ng LGBT, most of their life, walang espasyo para sa kanila. Dito papasok ang mga bar at restaurant kung saan merong mga drag show. Ito ang mga espasyo kung saan nakikita ng maraming miyembro ng LGBT community na ligtas sila, natanggap sila, na may nagmamahal sa kanila. Para sa marami, sagradong mga espasyo ito. Kailangan nating intindihin ito sa pananaw ng isang komunidad. Isang komunidad na hindi tanggap ng simbahan. At alam nyo, zoom out tayo. Hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa rin. Ito ay dahil hindi na sapat sa kanila ang karaniwang paraan ng pananampalataya. Siyempre tulad dito, meron din debate sa kanila. Pero ang isang panig dito, dapat mas accepting ang simbahan. Mahalaga ito dahil marami sa kabataan nawawala na ng koneksyon sa simbahan. Kung sa tingin nyo titigil ang mga drag queen, nagkakamali kayo. Gagawa at gagawa ng sariling espasyo at paraan ng pananampalataya ang mga taong namamarhinalisa. So ano na ang dapat mangyari? Sa palagay ko, ayos lang yung pagpapalabas ng galit kung na-offend ka. Ang tanong lang ay paano mo inilalabas itong galit? To be fair din kasi, kahit sabihin naman ni Pura na pananampalataya niya yun, sa video, pwedeng sabihin na mukha pa rin katuwaan ang nangyari. Pero kahit nakaka-offend man, ang problema ay ito. May mga nagsasabi na dapat ipakulong si Pura at dapat harangin ang Soji Bill. Sabi ng marami, dapat ka-respeto ang mga miyembro ng LGBT community bago sila bigyan ng respeto. Talaga ba? Dahil lamang sa isang drag performance, ipagkakait mo ang karapatan ng milyong-milyong kapwa mo? At ano bang itsura ng karespe-respetong miyembro ng LGBT community? Dapat ba mga gwapo at magaganda lamang? Dapat ba mga masculine na lalaki at feminine na mga babae pa rin? Dapat ba nasa comedy bar lamang? Mga tagapatawa lang ba sila sa pamilya? Hindi lang puro performance ang LGBT. Komunidad ito na binubuo ng mga taong may komplikado at malalim na kwento. At dahil dito, meron ding komplikadong paraan para ipakita ang pananampalataya. At kahit nasabihin yung meron tayong blasphemy law, marami tayong mga batas na outdated. Malaking example ang blasphemy laws na nanggaling pa sa panahon kung saan hindi magkahiwalay ang simbahan at saka ang gobyerno. Wala tayo sa Iraq at North Korea at 2023 na. Ngayon may hindi ako magets. Itong mga galit kay Pura mula mga politiko, mga vloggers, mga kaibigan ko. Nasaan kayo nung minumura ang Panginoon ni Pangulong Duterte? May mga magsasabing past is past. Dito mo kasi makikita kung consistent o for show lamang ang pananampalataya ng isang tao. Si Pura ay isang drag queen lamang. Si dating Pangulong Duterte ay dating Pangulo. Noong pinuputakte niya ang Catholic Church, milyon-milyon ang nanunood sa kanya. Si Pura nasa restaurant o bar lamang. Sabi ni Duterte, stupid at son of a ang Diyos. Minura niya ng PI si Pope. At nang pinag-usapan niya ang pagpapako kay Jesus, sabi niya, unimpressive. Nasaan sina Senator Zubiri? Nasaan si Senator Gatchalian? Nasaan si Senator J.V. Ejercito? Tahimik. Siguro kung walang kapangyarihang drag queen, madaling ipagtanggol ang Diyos. Pero kapag kinatatakutan at kakampi sa politika, tahimik. Mas madali bang awayin ng bakla kaysa sa Pangulo? To conclude, maraming muka ng pananampalataya. Ang nakaka-offend sa iba, pwedeng lehitimong paraan para sa iba. At kung nagalit at na-offend man tayo, hindi sagot ang pagkakait ng karapatan ng ibang tao. Mga bishop na natin mismo ang nagpaalala ng turo ng simbahan na kung nasaktan tayo, sagutin natin ng pagmamahal. Pero kung sa tingin nyo dapat parusahan pa rin si Pura, sige, ipako natin si Pura. Pero tandaan natin ang isa pang taong pinakulong at pinako dahil sa blasphemy. Si Jesus. Isa lamang ito sa maraming issue ng ating panahon. Para sa iba pang mga talakayan, sundan nyo ako.